Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating 3 good things to remember when you feel like God is far away. Ang haba ng pamagat, ano po? So kasi po, may katotohanan sa buhay natin na kahit tayo matagal ng mga Kristiyano, ay nararamdaman at nararanasan natin na tila napakalayo ang Diyos. Kahapon po ay naka-experience ako ng isang kakaibang emotion. Ano po, maghapon po akong hindi lumabas ng bahay sapagkat for the past 2 days, Monday and Tuesday, ako po ay nag-walking. At yun naman po yung lagi kong ginagawa. Naglalakad po ako, pumupunta po ako sa isang mall para maglakad. Ano po, maraming mga Filipino naglalakad doon. Napadami yata ho yung lakad ko, medyo napatagal yung aking walking. Sumakit po yung aking balakang. Ano po. So kahapon, dahil masakit yung balakang ko, I decided na wag munang umalis, wag munang lumabas, at dito lang po ako sa bahay. At habang ako'y nasa bahay, marami po akong nakausap, may mga tumawag po sa akin, nanghihingi ng payo, may pastor, may kapatid. 3 po yata yung nakausap ko kahapon na aaminin ko po, may mga suliranin sila, iba't iba. Yung isa sa ministry, yung isa sa family, iba't iba po. Alam nyo, parang na-absorb ko lahat yung kanilang mga suliranin. Pagkatapos ko pong makipag-usap sa kanila, parang bigat na bigat yung kalooban ko. At nung mga bandang 3:00 na po ng hapon, mga ganong oras po, nagpe-prepare na po ako para sunduin si Dang. 4 PM po yung labas ni Dang sa trabaho. Ay nag-prepare na po ako, pinainit ko ang kotse. Paglabas ko po, ang dilim ng paligid. Kasi po ay, I don't know, kahapon po kasi kulimlim, walang araw, tapos winter nga po. Hindi naman po kalamigan. Kung di ako nagkakamali, -3 lang kahapon -3 kahapon. So yun po ay masarap na weather na yun sa Manitoba. So habang nagbibiyahe ako, ang dilim ng paligid, hindi po siya gloomy, yun po yung term doon, gloomy yung paligid. Nakaramdam ako ng kalungkutan. Nakaramdam ako ng sense of parang ano ba yung hinahanap ko? Ano ba yung bagay na gusto kong gawin, no? Lungkot na lungkot ako na habang nagdadrive ako, binuksan ko yung radyo, nakarinig naman ako ng masasayang tugtugin. Inalis ko nga dun sa religious program. Sabi ko, wag muna kaya dun. Dinala ko muna dun sa mga tugtugang mga maiingay. Pero wala rin po. Hanggang sa nakarating ako dun sa trabaho ng misis ko. At doon nag-reflect po ako habang hinihintay ko siya na dumarating talaga sa buhay ng tao yung pagkakataon na parang merong kulang, may kalungkutan, hindi mo naman alam kung bakit. No, siguro nga po na-absorb ko lang yung mga mga narinig ko kahapon, yung mga suliranin ng mga kapatid at yung mga nagbibigay ng kabigatan sa kanila. Pero totoo po yun, kahit kahit pastor, kahit leader ng church, nakakaramdam minsan na talagang ang Diyos ay malayo. Bagamat napakaraming talata sa Biblia, sa aklat ng Hebreo, sinabi po ng Bible na ang Diyos nangakong hindi niya tayo iiwanan. He will never leave us, nor He will forsake us. Minsan nga po, may mga awitin na nagpapakita, mga himno na nagsasabi, at mga aklat na nagpapatunay na ang Diyos ay malapit. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako kung ano yung isa sa paborito ko pong himno, yung pong awiting isinulat ni Alan Jackson. Ayaw ko po kung alam niyo yung kantang ito. Ang title po noon ay ito, share ko po sa screen. What a friend we have in Jesus. Yan po yung inawit ni Alan Jackson. Sabi po sa lyrics, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Alam niyo po, bata pa ho ako, yung awiting yan ay alam ko na. Inaawit ng nanay ko yan sa Tagalog ng buong taas sa kanyang tinig. At yan po ay alam ko na bawat mananampalataya ay alam yan. Pero minsan, kapag dumarating nga tayo sa pagkakataon ng kalungkutan, tila ba parang kahit alam natin na merong ganyang awitin, may pangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan, pero parang napakalayo ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko alam kung nakakaranas din kayo ng ganon o nararamdaman nyo ang mga bagay na yon. There are songs, hymns, books that tells us how God is our friend. But what do we do when it doesn't feel like God is close? Kaya pagbalik ko sa bahay after na sinundo si Dang, nasa isipan ko na po na ang tatalakayin ko bukas sa Tinig ng Pag-asa ay ang topic about the presence of God. 3 good things to remember. Ano nga ba yung mga dapat tandaan ng isang Kristiyano kapag tayo'y nakararamdam na tila ang Diyos ay napakalayo? Hindi po ito para sa mga tagapakinig lang, kundi maging sa inyong lingkod. We need to remind ourselves of these things. Ano nga bang gagawin kapag tila ang Diyos ay ubod ng layo? So, what do we do when it doesn't feel like God is close? Ang susunod pong tanong dyan how do we feel close to God who is very different? Paano nga ba tayo magiging malapit sa Diyos na totally different sa atin? Ano po ba ang sinasabi ng Westminster Shorter Catechism tungkol sa Diyos? Yun pong ating saligan ng mga pinananampalatayanan, yung Westminster Shorter Catechism, question number 4 ay may tanong, at ang tanong ay ito: what is God? Siguro po intindihin muna natin yung sinasabi ng katekismo tungkol sa Diyos. What is God? At ang sagot po ng katekism, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Can you imagine? Sabi ng Westminster Shorter Catechism, ang Diyos ay espiritu. Tayo ba'y espiritu? Yes, we are spiritual being. Pero sa oras na ito, nandito tayo sa mundo, tandaan natin, ang pita ng laman at ang laman ay hindi maghahangad ng mga bagay tungkol sa espiritu unless we dwell on the spirit. Kaya nga mahalaga yung espiritong nasa atin, kasi without the Spirit of God in us or the Holy Spirit in us, we cannot communicate or we cannot commune with God. Ang Diyos ay espiritu, infinite, tayo ay finite being. Ang Diyos ay eternal, tayo ay ano tawag doon? Unless we are in Christ, we will die in hell. But we can be eternal if we are in Christ. Ang Diyos ay unchangeable, tayo ay changeable. Ang Diyos ay puno ng wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. At tayo'y hindi. Kaya kumpara sa Diyos, ang tao, ano ang sabi? Ang tao are finite, sinful, weak, changeable, and often get into foolish situations. Now, on that truth, paano ang isang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na puno ng wisdom, power, holiness, and justice, and goodness, ay makakasama ang isang taong puno ng sala, puno ng foolishness, at katulad ng binabanggit dyan sa ating mga kalagayan?
Sabi ng Westminster Shorter Catechism, God is pure, holy, infinite, eternal, unchangeable. Now, papaano ang Diyos na ito na puno ng kabanalan ay makakasama sa hindi banal? Kaya nga ang sabi lagi ng Biblia, pinapaalala, be ye holy for I am holy. Kailangan kayong maging banal dahil ako ay banal. At alam natin na sa ating mga sarili, wala tayong natatanging kabanalan. Alam niyo mga kapatid, when God feels far away, remember these three things about the persons of the Trinity. Ano yun? Una, huwag nating kalimutan kapag nararamdaman o nararanasan natin na tila malayo ang Diyos. Una, Jesus is both true God and true man. And because Jesus is true God and true man, He can sympathize with our weaknesses. So yun po yung ipinapaalala ko sa aking sarili. Kapag pakiramdam ko ay napakalayo ng Diyos, ipinapaalala ko sa aking sarili na naiintindihan ako ng Diyos, naiintindihan ng Panginoon yung aking damdamin, kasi maging ang Panginoong Hesus ay naranasang maging tao. He became human to empathize and sympathize with us. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po yung people of God, the Israelites, they wandered in the wilderness with the tabernacle and the cloud of God's presence. Alam niyo po ba yung tabernacle na yon ay dala-dala ng bansang Israel. Yung tabernacle symbolizing the presence of God. Ano po? Ito po mga kapatid ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos. Titingnan po natin sa Exodus chapter 40 verses 38 o 34 hanggang 38. Ano po ang sabi diyan? When the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle, Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night in the sight of all the Israelites during all their travels. So this is the presence of God. Kaya ang bansang Israel sa buong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, bagamat sa kanilang pakiramdam ay pinabayaan sila ng Diyos, dahil ito yung madalas nilang nararamdaman. Pag nauuhaw, galit sa Diyos. Pag nagugutom, galit sa Diyos. Pag naiinitan, galit sa Diyos. Samantalang makikita natin sa talata na hindi naman sila naglakbay without any protection. Sa bawat paglalakbay, ano sabi doon sa verse 38? During all their travels. Ano ibig sabihin nun? During all their travels. Ibig sabihin, walang travel na ginawa sila na hindi kasama yung ulap sa araw at yung apoy sa gabi. That is how God protected them, and that is how God, guide them. Sa gabi, yung apoy, yung pillar of fire, bantay, maaaring nagbibigay ng init sa panahon ng kalamigan sa disyerto. Sa panahon naman ng mainit na paglalakbay sa disyerto, yung ulap na ito, yung fire na ito sa gabi, ulap naman sa umaga na siyang nagbabantay habang lumalakad ang bansang Israel. And that signifies what? Yang ulap na yan ay significant dahil iyan ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Nasa ibabaw yan ng tabernakulo. Ang sabi po sa verse 34,
the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Kaya ang Israelita walang gagawin kundi sumunod lang ng sumunod doon sa presensya ng Diyos. At kung saan sila lalakad, susundan sila ng ulap. That is the guidance of the Lord in the Old Testament. Pastor, sa Old Testament naman yan Paano naman tayo? Nawala na tayong ulap sa ating paglakad. Walang ulap sa araw at walang apoy sa gabi tayong nakikita. Papaano kung dumanas din tayo ng mga kalungkutan? Paano pag dumanas din tayo ng mga naranasan mo kahapon na tila ba napakalayo ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin? Mga kapatid, we may not experience the same experience of the Israelites, pero wag niyong kalimutan. Sinabi ng John chapter 1 verse 1. Anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, siya ang berbo. Sa Old Testament, siya yung berbong binabanggit. Siya yung pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Siya yung binabanggit na kasama ng bansang Israel. Siya yung salita, ang salita'y sumasa Diyos at ang salita'y Diyos. Amen? Pero sa New Testament, ayon sa verse 14, the Word became flesh. Jesus became flesh. And Jesus made His dwelling among us. Kaya kung ikay mananampalataya, tandaan mo, nagkatawang tao ang salita na dati nasa Diyos at Diyos ay nanahana ngayon sa atin. Ang sabi ni Juan, we have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. John 1:14 teach us that Jesus is the Word who became flesh and dwelt. Ano ibig sabihin nun? Nanahan sa atin. Kung yung tabernakulo sa panahon ng bansang Israel na siyang nilulukuban ng ulap sa araw at ng apoy sa gabi, ngayon hindi na natin kailangan yung cloud by day at fire by night, because God dwells within us through His Son. Jesus is both God and human, but He didn't come as a worldly prince lording it over His subject. Rather, God came as a suffering servant. Ito ang binabanggit ng Isaiah 53:1-5. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before Him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to Him, nothing in His appearance that we should desire Him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering. Look at that. Si Jesus ang tinutukoy dito, a man of suffering and familiar with pain. Tapos ang sabi, like one from whom people hide their faces, He was despised, and we held Him in low esteem. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ang Isaiah 53 ay naglalarawan walang iba kundi ng Panginoong Jesus. Siya'y naparito, nagdusa, despised and rejected by mankind, suffered with a familiar pain na nararanasan natin
Ang tanong, hindi ba siya Diyos na nakaka-empathize and emphasize with us? Kaya pag nakararanas tayo ng mga mabibigat na karanasan na tila malayo ang Diyos, let us remind ourselves, Jesus is both true God and true man, and He sympathizes with our weakness. Anong bagay na ating karanasan ang hindi alam ng Panginoon? Hindi po siya distant God kung hindi siya mismo'y bumaba at dinanas ang bawat kalagayan natin bilang tao. And experiencing pain, sorrow, rejection, loss, and even death, Jesus identified with suffering humankind as He served and laid down His life to save His people. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, tandaan mo, nadanasan niya ni Jesus. Jesus traveled dusty roads. Jesus experienced thirst. Jesus experienced fatigue and even sorrow. Kaya yung kalungkutan ko po kahapon, habang nagmamaneho, kulimlim, sabi ko, pambihira, ito lang bagay na ito, pinagrereklamo ko, samantalang ang aking Panginoon. Samantalang ang Panginoon Jesus, dumating siya sa punto na ang sabi niya sa Ama, Lord, Father, kung pwede lang, may this cup pass before me. Gaano katinding hirap yon para idalangin niya sa Ama na kung maaari palampasin ang pagdurusang ito. Pero ano sabi ng Panginoon? Not my will, but your will be done. Alam niyo po, habang aking pinagbubulay-bulayan ng bagay na iyon, habang nagre-reflect ako sa mga bagay na iyon, pinaalala sa akin ng Panginoon, Pastor Ruel, hindi ka naglalakad. Oo, winter ngayon sa Winnipeg, pero hindi ka naglalakad. May kotse ka. Oo, malamig ngayon sa Winnipeg, pero may jacket ka. Oo, nasa lugar ka na mukhang kulimlim. Pero anak kita. At ang pangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan. At kung ano man yang nararanasan mo, naranasan ko yan. Amen? Kaya dahil po sa bagay na yon, naandun yung unti-unting paglisan ng tila kadiliman ng emosyon at napalitan ito ng muling pagtitiwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen mga kapatid? So pangalawa, number 2, the Holy Spirit is your always present helper. The Holy Spirit is a gift, comforter, and seal. Huwag niyo yung kakalimutan. Talaga minsan makaka-experience tayo na tila malayo ang Diyos, pero huwag niyong kalimutan na ang banal na Espiritu'y ipinangako na magiging kaagapay. While Jesus has ascended into the presence of God the Father, He will continuously intercede with us. Ano sabi po ng Hebrews 7:25? Mga kapatid, huwag niyo itong kakalimutan. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Huwag niyong kakalimutan, kapag nasa panahon ka na tila malayo ang Diyos, ilagay mo sa isipan mo, ang Panginoong Jesus ay namamagitan sa atin at sa Ama. He will intercede. Yung kanyang office of being a priest ay nagpapatuloy. At ang priest, yung office ng Panginoon as priest, ay bilang saserdote, ang trabaho nun ay mamagitan sa Ama at sa atin. Hindi natapos yung priestly work and office of Jesus. Nananatili siyang nag-i-intercede. He has also ensured that He would not be left alone. We will not be left alone. Jesus asked the Father
to send the believers the Holy Spirit. Ano sabi niya bago siya umalis? John 14, 16, 18. Sabi ng Panginoong Yesus, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of Truth." So, ang Panginoong Yesus, alam niya ang espiritu at damdamin ng maabandona. Kasi sa krus, ano ang sabi ni Jesus? "Father, Father, why art thou forsaken me?" Gaano kahirap yung iwanan ng Ama. Ang Panginoong Yesus constantly in fellowship with the Father. Ano po? Constantly, He is one with God. Being the sole Son of God, He is close, knitted to the Father. Pero alam niyo po mga kapatid, noong inialay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, gaano kasakit yun sa puso ng Ama. Kaya yung pananampalataya ni Abraham, kaya siya tinawag na ama ng pananampalataya, ganun katindi eh. Kasi nung hiningi ng Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac without hesitancy, ibibigay talaga ni Abraham si Isaac. Bagamat iyon hindi madali sa kanya, bagamat mabigat sa kanya yon, isang anak lang yon, doon magmumula ang lahi, at kung babawiin to ng Diyos, saan pa? Ano pa ang darating? Pero si Abraham, naturuan siya ng prinsipyo eh. Yung prinsipyo na ang lahat ng una, kapag ibinigay mo sa Diyos, pagpapalain ito ng Diyos. Andun din yung principle ng first fruit. If God will ask to give him the first, then I will give it, believing by faith that God will sustain it. Kaya mabigat po yun. Isa lang ang anak. Pero nung uundayan na ng saksak ni Abraham si Isaac, ang tinig ng Diyos ay nagsabing, huwag, hindi mo ihahandog ang iyong anak. It was a test of his faith to prove to himself, to prove to Abraham how he truly loved God. Kaya alam ni Jesus kung gaano kabigat yun eh. Yung feeling ng maiwanan, yung feeling ng ma-abandon. Kaya nung aalis na siya, sabi niya sa mga alagad, I will ask the Father that He will give you another advocate. He will help you, and He will be with you forever. And that is the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, the world cannot accept Him. Yung mundo hindi matatanggap ang Holy Spirit because it neither sees Him nor knows Him. Sino lang ang nakakakilala sa Holy Spirit? Ang mga pinili, ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya. Ang sabi dyan, you will know Him. Why? Because He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. So bakit bibigyan ng mga aliw, third person ang sinasabi ni Jesus, pero sa verse 18, because of that Spirit that will be with us, He will also be with us. Kasi po, huwag nating kakalimutan na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay 3 in 1. They have different ministries to fulfill. Amen? Kaya ngayon, ang Ama ay nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Ama ang ating tinatawagan, pinapanalanginan. Hindi tayo marunong manalangin, pero ang Holy Spirit ang nagtuturo at naglalagay ng mga dalangin sa ating mga puso at bibig. At habang tayo dumadalangin, ang Panginoong Hesus namamagitan sa ating mga daing.
He intercedes to our needs to the Father. Pag ipinapaalala ko ito sa aking sarili, pag ipinapaalala ko ito sa panahong tila malayo ang Diyos, nagbibigay ito ng sense of peace and joy. Amen? Ano po pa ang sabi ng John 14:26? Ano ang gawain ng Holy Spirit? But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Ito ang napakahalagang gawain ng Santong Espiritu, ang turuan tayo ng maraming mga bagay tungkol sa ating paglago sa pananampalataya. Again, uulitin ko, ang mundo will not accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Kaya para sa mga tao sa mundong ito na hindi mananampalataya, kahit anong sabihin mo, hindi sila matututo, hindi nila mapag-uunawa, hindi nila tatanggapin ang mga karunungang ito. Dahil ang Holy Spirit lamang ang makapagtuturo nito sa mga mananampalataya. Amen? Dapat natin itong maintindihan. The Holy Spirit teaches, convicts, and comforts the hearts of believers. Ayon sa Acts 9:31, then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. And because of that, it increased in numbers. Tandaan ninyo, maging ang paglago ng iglesia, ang pagtibay ng iglesia, ang pagdami ng kaanib ng iglesia, wala yan sa propaganda, wala yan sa estratehiya, wala yan sa galing ng pastor, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen? Kaya ang mananampalataya, pag nagbasa ng scripture, naiintindihan. Ang hindi mananampalataya, they will read the Bible, probably they will understand it literally, pero para tanggapin ito mula sa Espiritu ng Diyos at mangusap sa kanyang Espiritu, that will not happen. Dahil ang Espiritu, kailangan munang buhayin yung Espiritong patay ng tao para magkaroon ng pagkakaunawaan. Amen? The world, again, ano po sabi ng John 14 verse 17? No? The world cannot accept Him. Sino yung Him? The Holy Spirit, the truth, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Pero sa mga mananampalataya, you will know Him. Why? For He lives with you and will be in you. Kaya mga kapatid, sa panahon na tila malayo ang Diyos, sa mga panahon na tila ang bigat ng ating mundo, may you remind yourself, remind your mind and your heart that the Holy Spirit is your always present helper. He is our gift, a comforter and seal. Amen? So ano po ang sinasabi? Romans 8:15-16. Sabi diyan, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Look at that. Look at the communication. If the spirit of a person is dead, how can the Spirit communicate with the dead? That cannot be. Only unless yung tao binuhay yung kanyang espiritu at ang gagawa ng Holy Spirit, at kapag buhay na ang espiritu ng taong ito, magkakaroon na ng communication ng spirit of the man and the Spirit of God. The Spirit Himself will testify, saan? To our spirit, that we are God's children.
Kaya ikaw mismo, alam mo, anak ka ng Diyos. Kasi yung espiritu mo, sinasabihan ng espiritu ng Diyos na nasa iyo na anak ka ng Diyos. Amen? That will give us hope. Romans 8:26 ang sabi, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. Di ba binanggit ko na kanina? Hindi nga natin alam kung ano yung ipapanalangin natin. At sasabihin ko sa inyo, hindi madaling manalangin. Dahil ang tunay na magkakaroon lang ng lakas ng loob, ng tapang, ng kahusayan na makalapit sa Diyos at makapanalangin ay ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung tunay na Kristiyano, imposible hindi marunong magdasal. Kung tunay na Kristiyano, hindi pwedeng hindi marunong manalangin. Kasi it is the Spirit that is within us that will help us to pray. Amen? Ano pa ho mga kapatid? Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked. You have been given a seal. Ano yung seal na yon? The promised Holy Spirit. Verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. So, ayan po yung mga talata. Kaya, kapag mukhang pakiramdam nyo malayo ang Diyos, una mong ipaalala, Jesus is both true God and true man. He sympathizes with our weaknesses. And second, the Holy Spirit is your always present helper, gift, comforter, and seal. And the last, number 3, tumalon. Number 3, your Heavenly Father has provided permanent salvation and righteousness for you in Christ. Ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas dahil ang Diyos ang nag-provide ng kaligtasan permanently. John chapter 10 verse 28, anong sabi? I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Kapatid, paalala mo, kung may problema ka man ngayon, kung pakiramdam mo malayo ang Diyos, kung sa oras na ito feeling depressed, or oppressed, or discouraged ka, paalala mo sa sarili mo, meron kang buhay na walang hanggan, and you will never perish. No one can take you out of the hands of God. 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. John 5:24, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Ewan ko kung paano pa kayo maiimpluwensyahan dyan nung mga nagtuturo na yung mga na kay Kristo mawawala pa kaligtasan. Ang linaw dyan, 5:24 ng Juan lumipat na nga mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ano yun? Papatayin uli? Hindi po yun totoo. Yung ligtas dahil kay Kristo, mananatiling ligtas. 1 John 5:11-13, and this is the testimony that God gave us eternal life, and His life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Amen? Ito po ay mga talata na nagpapatunay ng kasiguruhan ng kaligtasan.
Instead of listening to dark and doubting thoughts, remember and meditate on this truth. Ito po yung nakapagbago ng mga damdamin ng kalungkutan sa inyong lingkod. Ngayon po, pagkatapos ng tinig ng pag-asa, lalabas po ako uli, bagamat kulimlim, madilim uli ang paligid, pero na-remind ko na po ang sarili ko. Anak ako ng Diyos. May Holy Spirit ako. Si Jesus mismo naranasan ang nararanasan ko. At ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan ko, hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. When you feel alone and distant from God, do not listen to the dark and doubting thoughts. Instead, remember and meditate on the truth. Remember that all the persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are intimately involved in your life. Meditate on the work of Christ for you. He became a man to empathize with you and sympathize, and the presence of the Holy Spirit as your helper, and that God the Father sees you as righteous in Christ. God is always near, and you are always loved. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope na encourage po kayo ng mga talatang ito. Tandaan, hindi ka nag-iisa dahil ang Espiritu ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano, ay lagi mong kasama. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa.